Yo, what's up guys? Today pag-usapan natin ang isa sa pinaka-intriguing prospect sa darating na PBA draft, si Jae Chu. Oo, tama. Yung dating Ateneo Blue Eagle, dating Gilas player, naglaro sa Japan B-League, sa Taiwan Mustangs, sa MPBL Abra Weavers currently, at nakasama pa siya sa strong group sa Jones Cup. Ang tanong ngayon, siya nga ba ang best big man ng draft class na to? Legit ba siya na next cornerstone big man sa PBA? O kailangan pa ng oras para maging dominant? So, tingnan natin yan sa video na ito. Unahin natin, sino nga ba siya? Sean Geoffrey Chu. Standing 6'10" to 6'11". Depende na lang sa listing. Age 24, a center. Galing sa Ateneo Blue Eagles program kung saan nanalo sila ng championships under Coach Tab Baldwin. Naglaro din siya internationally, Taiwan Mustangs, sa Orange Vikings sa Japan B-League Division 2 at sa Strong Group Athletics para sa Jones Cup. Recently, nakilala siya as the main man ng front court ng Abra Solid North Weavers sa MPBL, kung saan siya talaga yung natutong lumaban ng physical. Kumbaga, hindi na siya rookie sa professional environment. May international exposure, may MPBL grind, at syempre may Gilas Pilipinas na experience pa. At sa edad na 24, nasa tamang oras siya para mag-transition sa PBA. So, tingnan natin yung kanyang mga strengths. First, yung kanyang height and size advantage. Sa PBA draft class ngayon, siya ang tallest at legit center. So, yun nga, 6'10" to 6'11". And luxury yun pagdating sa PBA. Hindi araw-araw may ganito kataas na available. So, number 2 yung kanyang international exposure. Nakaharap na siya ng mga imports sa Japan at Taiwan. Ibig sabihin, sanay siya sa mas malalaking katawan at mas physical na laro kaysa sa college. So, number 3 is yung kanyang coachability. Sinabi ng mga dating mentors niya like si Marky at si Leona Horda na mabilis siyang matuto, para siyang sponge. Ina-absorb niya lahat ng tinuturo from post moves to defending positioning. So, number 4 is yung kanyang work ethic. Kilala sa MPBL na maaga dumating sa practice, nagka extra shots, extra weights. Hindi lahat ng 6'10" may mindset na ganito. So, number 5 is developing toughness. Isa sa criticism sa kanya dati, soft daw siya, parang sinasabing the next Greg Slaughter lang din naman siya. Pero ayon sa Abra staff, ngayon lumalaban na siya sa banggaan, tumitigas na yung laro niya. That's a big sign na hindi lang siya nagre-rely sa kanyang height. Natututo na siyang gamitin yung katawan niya. Pero syempre, meron siyang weakness, and ito yung mga areas to improve. Number 1 is yung kanyang consistency sa offense. Yes, malaki siya, pero hindi natural scorer. Madalas, role player nga siya sa Ateneo at sa ibang teams. Kailangan pa niyang i-develop yung kanyang go-to move sa poste, at meron din naman siyang mid-range touch. Sana yun, maging consistent, magiging weapon niya yun. So, number 2, leg strength and mobility. Ayon kay Marky, kailangan pa niyang palakasin yung legs niya. Kasi sa PBA, mabilis ang laro, lalo na kung kalaban mo yung mga stretch bigs. So, number 3 is physicality sa paint. Nasa improvement stage pa naman siya. So, question mark lang is, kaya niya bang sabayan agad yung mga veteran enforcer sa PBA like Junmar Fajardo, sina Poy Eram. So, number 4 is yung offensive confidence. Dati, may tendency siya na mag-hesitant. Ngayon, natututo na siyang maging aggressive, pero kailangan niyang maging tuloy-tuloy yun. Kasi kung role player mindset lang, baka malimit yung ceiling niya. So, sino nga ba yung kanyang possible PBA comparison? So, pwede siyang maging Poy Eram type na big, solid sa depensa, may hustle, may offense kapag tinawag yung number niya. Kung i-maximize yung size at skills niya, pwede siyang maging young Junmar Light. Hindi kasing dominant, pero parehong present sa ilalim. So, worst case scenario, baka maging role player backup big lang kung hindi siya mag-evolve offensively. Yung fit niya sa PBA teams is, depende rin talaga kung sino yung makakapili sa kanya. Kung makuha siya ng rebuilding team like Terra Firma, pwede siyang maging immediate starter. Kung makuha naman siya ng contenders like Ginebra or Magnolia, baka role player lang muna siya, learning from veterans. Ang maganda lang, kahit saan, automatic asset yung size niya. Hindi mo matuturo yung height. Pero, wag na sa San Miguel, baka magaya kay Van Ofstal na alam mo yun, dapat magiging threat kay Junmar, pero ayun, kinampi nila.
So, para sa akin, si Jeyo has the tools to be a big man or a good big man sa draft class na to. May size advantage na siya na wala katulad sa pool. May international experience na hindi lahat ng local bigs meron. At 24, hindi na bata pero hindi pa rin huli. Sakto para mag-develop into a long-term PBA center. Pero at the same time, kailangan nating maging realistic eh. Hindi porket 6'10 siya automatic superstar na. The PBA has humbled a lot of big man in the past. Ang tanong, kaya ba niyang maging consistent, aggressive, at maging matigas every game? Yun yung magde-define ng career niya. So kayo ba, ano sa tingin nyo? Is Jeyo Chu the next big thing sa PBA? O masyado pa siyang raw at kailangan pa ng oras? So let me know all your thoughts in the comment section below. Please like the video, mag-share at mag-subscribe. This is Agon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.